Bible, kung kayo po ay may mga hawak, pwede po bang hawakan niyo po yung inyong mga Bible. Alam niyo po, ito po ang pinaka mabiling aklat sa buong mundo. Ngunit sa ating pong panahon ay nababawasan dahil po sa cellphone. Kasi nandiyan na po yung Bible sa cellphone eh. Pagka kayo po ay nag-download ng Bible application, dyan na po napupunta. At ang tao po ay unti-unti ay nagiging walang bigat sa kanya ang pagdadala ng Biblia. No? At tatandaan niyo po mga kapatid, ito pong Biblia na hawak-hawak po natin na meron po kayo, ito po ay ordinaryong papel lang. Ordinaryong papel mga kapatid. Ngayon po itong Bible po na ito, kung tutuusin, wala po itong kapangyarihan sa taong walang paniniwala. Amen. Ito po, gaya ng sinasabi ng Biblia na mahalin mo ang Diyos na buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ito po ay walang silbi sa mga taong hindi naniniwala. At tatandaan niyo po, gusto ko pong bigyan ng linaw po sa inyo, hindi po lahat ng tao na nasa loob ng simbahan ay naniniwala sa Diyos. At hindi rin naman na mga taong hindi nagsisimba, hindi naniniwala sa Panginoon. So dapat natin iklaro na sa araw at sa oras na ito mga kapatid, itong salita ng Panginoon ay mawawala ng kabuluhan kung hindi po natin iingatan sa ating puso. Kasi po, sabi ng iba, kaya kung pinatato, I can do all things. Saan po yun mababasa? Ha? Philippians 4:13, na magagawa ko lahat ng bagay doon kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ipinapatato pa nila yan mga kapatid. At ang layunin ng kanilang pagpapatato, para i-remind daw sila, wag silang mapanghinaan, na kung saan mga kapatid magpapaalala sa kanila na magagawa daw nila ang lahat ng bagay. Alam niyo mga kapatid, kung ang salita ng Diyos, kahit ipatato mo pa yan, kahit ipaprint mo pa yan, idamit mo pa yan mga kapatid, hanggat hindi yan nag-a-apply o ina-apply sa iyong buhay, wala pong kapangyarihan yan. Amen. Okay, ang salita po ng Panginoon mga kapatid, inilalagay po sa puso, hindi po ipinatatato. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, ang utos ng Panginoon, huwag tayong maayon sa takbo ng sanlibutan, hindi po dapat pinatatato yan. Minsan pa sa likod, pinapatato, si Jesus Christ daw yun. Gaano siya sigurado na si Jesus Christ yung longer na yun. Diba? So ngayon po, gusto ko pang maintindihan po ninyo, sa lahat po ng makakapakinig ngayon ng salita ng ating Panginoon, mawawalan po ng kabuluhan ang pagparito po ninyo kung hindi po kayo maniniwala. At napakahirap pong isaksak sa isipan ng taong hindi naniniwala sa Panginoon ang salita na ito. Dahil ang katwiran po nila, ito po ay salita lamang po ng tao, isinulat lang daw po ng tao mga kapatid. Ngunit dyan po sila nagkakamali. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Bakit po mga kapatid? Dahil ang mga nakasulat sa Biblia ay kabaligtaran ng pag-uugali ng tao. Paano ko po nasabi? Ang sabi po ng Biblia, huwag mong gantihan ang mga gumagawa sa inong masama. Amen. Tayo pong tao, likas po sa atin, pag ginawa tayo ng masama, gumaganti tayo. At sinasabi pa nga ng ating kaibigan at kakilala, mahal sa buhay, sige, ituro mo, susuntukin ko. Kasi po, iba po, mga kapatid, ang behavior ng tao sa itinuturo ng Biblia. Aral ng Biblia, pag sinampal ka, mga kapatid, sa iyong pisngi, iharap mo ang kabila. Ang tao, pag sinampal mo, hindi po ganun, mga kapatid. Talagang lalaban po siya. Kaya ito po na sinasabi nila, na ito po ay sulat ng tao, totoo po ito at paulit-ulit ko po itong ipinaniliwanag, totoo pong sulat po ito ng tao. Dahil tao po mga kapatid ang sinulatan. Hindi po unggoy, hindi po hayop. Tao po ang sinulatan ito para maparating sa tao mga kapatid, maparating ng Diyos sa tao ang kanyang mga salita. Kaya sa oras na ito mga kapatid, gusto ko pong maintindihan po ninyo, ano man po ang magiging reaksyon ninyo sa inyong mapapakinggan, ay sasalamin kung naniniwala kayo o hindi. Nakuha natin mga kapatid? Pagkatapos po ng pangangaral na ito, mamaya, ang pagtaas po ng inyong kamay
ang magpapaliwanag kung talagang naintindihan ninyo at naunawaan po ninyo ang aral ng Panginoon. Kasi ang mga taong nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang tao po mga kapatid na nakumbinsi sa kanyang narinig, magre-response po yan mga kapatid. Gaya ng pulis, pag tinutukan ka ng baril, taas ang kamay. Pag naintindihan mo ang tinig ng pulis at ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi, magre-response ka, tutugon ka sa sinasabi niyang itaas mo kamay mo kasi kung hindi, babarilin ka niya. Tama? Ganon din mga kapatid ng holdapper. Dapa! Hindi mo naman pwedeng sabihin, saan nakasulat yan? Hindi naman nakasulat sa Bible yan O ito. Okay? Mga kapatid, pag sinabi ng masamang loob, dapa, kahit mayaman ka pa, kahit black belter ka pa mga kapatid, kahit makapangyarihan ka, may influensya ka, mayor ka, presidente ka, pag ikaw ay tinutukan ng baril ng masamang loob at sinabing dapa, dadapa ka talaga. Bakit? Mahal mo kasi yung buhay. Ayaw mong mamatay. Pag kinuhanan ka ng mga gamit, sige, kunin mo na lahat, huwag mo lang ako papatayin dahil naintindihan po ng tao ang halaga ng buhay. Pero hindi naiintindihan po ng tao ang halaga ng kanyang buhay sa harapan ng Panginoon. Nakuha ninyo? Kaya nga po mga kapatid, hindi po maintindihan ng maraming mga tao, bakit daw ang service, gaya ng ginagawa po natin, may drums, kasi mayroon po mga simbahan na hindi po gumagamit ng drums. Hindi po yung maingay. Ang tawag kasi nila dyan, maiingay. Pero ang aral po ng Biblia, na kung meron kayong mga simbalo, ito po symbols mga kapatid. Sabi ng Biblia, paingayin nyo. Amen. May tambol kayo, patugtugin ninyo. Right, amen. Okay? Kung makikita ninyo at may iisip lamang ninyo, pag kayo po ay pumunta sa isang konsyerto o concert, at nandoon ang iyong hinahanga ang tao, hindi ba pagpapakilala pa lang ng MC? O naririto po, halimbawa, si Sarah Geronimo, ang tao, nagsisigawan. Ang tao nagpapalakpakan, naghihiyawan. Nakuha natin? Pero pagdating po sa usapang espiritual, ang tao po hindi makasigaw sa Panginoon. Hindi niya masabing purihin ang Diyos. Hindi niya masabing mga kapatid na napakabuti ng Panginoon. At ito pa, pagdating sa sayawan, okay? Sa mga sayawan ng barangay, sa mga sayawan ng inuman, matindi ang sayawan. Minsan yung video, okay, papatugtugin na lang. Pamagat ay todo-todo. Lahat sila nagsasayawan. Kung sa inuman, kung sa mga walang kabuluhang bagay, ginagamit natin ang ating katawan para pumalakpak at sumayaw, dapat gamitin lalo natin ito sa ating Panginoon. Amen. Dahil mas karapat dapat ang Diyos palakpakan sa mga taong pinapalakpakan sa ibabaw ng lupa. Amen. Mas karapat dapat po ang Diyos na sumayaw tayo sa kanya mga kapatid kaysa sumayaw sa mga sayawan ng baryo mga kapatid. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. At kung naiintindihan mo ang Diyos ang lumikha sa iyo at ikaw ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi mo ipagdadamot ang lakas mo para palakpakan ang Panginoon. Hindi mo ipagdadamot ang lakas mo para sumigaw sa Panginoon. Hindi mo ipagdadamot ang lakas mo para sumayaw sa Panginoon. Kaya naiintindihan mo, isang beses ka lang mabubuhay sa mundo at pagkatapos ito mamamatay ka na. Amen. Napakahirap, gaya ng aking sinabi po mga kapatid nakaraang linggo. Napakahirap po mag-alaga ng bagay na hindi mo ipapakinabang. Kaya ka nag-aalaga ng manok, ng hayop, kasi alam mong meron kang papakinabangan. Amen. Gayon din ang Diyos. Nilikha niya tayo mga kapatid. Dapat mapakinabangan din tayo ng Diyos. Kung ang mga tao sa labas na walang kinikilalang Panginoon ay nagsisisigaw sa walang kabuluhang mga kasiyahan, higit at lalo dapat tayo mga kapatid na tayo dapat bilang mga anak ng Diyos ay ipakita natin sa sanlibutan ito kung paano ang tunay na pagpupuri sa Diyos. Amen. Dahil hindi po tayo nagpupuri o sumisigaw sa estatwa o bato. Amen. Hindi po tayo sumisigaw o nagpupuri sa mga larawang kahoy, mga kapatid. Amen. Kundi sa Diyos na hindi nakikita. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, na Espiritu at katotohanan. Amen. Yun po yung ating pinupuri at ang ating pinananaligan. Kaya sa oras po ito, mga kapatid,
akin pong ipagpapaunang sabihin sa inyo, sa pagtatapos ng preaching na ito, pangangaral na ito, makita natin ang ating sarili. Amen. Tutugon ba tayo? Maniniwala ba tayo? Kasi mga kapatid, kung hindi ka handang maniwala, hindi ka handang tanggapin, masasayang po ang ating oras kung bakit po tayo naririto. Okay? Kaya sa oras pong ito, kung kayo po ay may mga Biblia, basahin po natin dito sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Sa wikang Tagalog, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Let us go to the Lord in prayer, mga kapatid. Ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang ang Diyos ay malapit sa atin. Nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Tatandaan po ba natin yan, mga kapatid? At ipinahayag sa atin na kahit anuman ang nangyayari sa ating buhay, anuman po ang nangyayari sa ating paligid, hindi nito mababago ang katotohanan na ang Diyos po ay tapat sa ating buhay. Tayo man po ay dumaan sa mga pagsubok o hirap o managana sa ating mga pamumuhay, ang Diyos po ay mananatiling tapat sa atin. So ngayon po, mga kapatid, ang Diyos ay malapit sa atin. Hindi lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos, una sa lahat. At hindi po lahat ng naniniwala sa Panginoon ay alam ang talata na ang Diyos ay malapit sa Kanya. Kaya nga napaka-importante, gaya po ng ating pinag-aralan kanina sa pamamagitan ng aral ni Brother Louis sa Biblia, na ang pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Diyos ay napaka-importante para magkaroon po tayo ng kaalaman at karunungan. Dahil sa mga kaalaman at karunungan na ating mababasa, yun po yung pinangahawakan natin at tanging sa Biblia lamang po natin makikita at makikilala ang ating Panginoon. Sa KJV o sa King James Version, ginamit po yung pagsisising diwa. Okay? Pagka yan po ay nilaliman natin, mga kapatid, ang isa pong kahalintulad ng salitang ito na siyang gagamitin natin ngayon ay ang salitang durog sa Espiritu. Okay? Kasi sabi diyan, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Yung contrite spirit po, mga kapatid, ay tinutukoy po dyan o tinukoy po dyan na crush in spirit. Crush, durog, mga kapatid. Ngayon po, Psalm chapter 34 verse 18, this verse offers comfort and reassurance that God is there during times of loss, betrayal, or disappointment. Sinasabi po dyan, mga kapatid, na ang verse na ito ay nagbibigay ng aliw sa ating lahat, mga kapatid, na nagbibigay ng reassurance. Pag sinabing reassurance, magaling sa salitang assurance, kasiguraduhan, no? That God is near, o ang Diyos ay malapit sa mga panahong ikaw ay loss, betrayal, disappointment. Ngayon po, pag sinabing sa panahong loss ka, loss, pagkawala, kawalan, betrayal, pagtataksil, disappointment, pagkabigo. Ito pong tatlong aking nabanggit na pagkawala, pagtataksil, pagkabigo, ay nararanasan po natin lahat ng mga tao sa buhay. Amen po ba? Amen. Okay? This verse emphasizes God's compassion and nearness to those who are experiencing emotional pain and hardship. Sa isang paliwanag, mga kapatid, ang Psalm chapter 34 verse 18, ito po ay nagbibigay diin sa awa ng Diyos at kung gaano po siya kalapit sa mga tao na nakaka-eksperyensya ng tinatawag na emotional pain at hardship. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Pag sinabing emotional pain, ito po ay sakit ng damdamin. At kapag sinabi po, mga kapatid, hardship, ito po yung hirap.
pasakit, hirap po sa buhay. Mga kapatid, ginagamit ito, lalo na ng mga young people, itong Psalms chapter 34 verse 18, God is near, o God is nigh unto them that are broken-hearted. Sa isang translation, mga kapatid, broken-hearted. So, tinutukoy ito ng mga young people, mga kapatid, na malapit daw ang Diyos pagka broken-hearted ka. Ibig sabihin, iniiwan ka ng karelasyon mo, iniiwan ka ng asawa mo. Mga kapatid, hindi po ito tumutukoy sa kabuuan na ikaw ay iniwan o ikaw po ay binasted. Ikaw po, mga kapatid, ay nawalan ng karelasyon. Hindi po ito yung kabuuan na tinutukoy ng broken-hearted. Kaya napaka-importante na ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin kung ano po ba ang kabuuan ng broken-hearted. Dahil yung aking nabanggit ay bahagi lamang po na ikaw ay iniwan ng iyong kasintahan, ikaw ay niloko. Siyempre, masakit po yun, mga kapatid. Yun yung tinatawag na broken-hearted. Ngayon po, ang keywords ng tinatawag na broken sa broken-hearted, ito po ay kasinonimo ng sira, depektibo, wasak. Pag sinabing broken, wasak, depektibo, sira. Ang alin? Ang puso po ng tao. At sinasabi dito, ang broken-hearted, mga kapatid, refers to those who are experiencing deep sorrow, grief, or emotional distress. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag broken-hearted ang isang tao, mga kapatid, ito po ay tumutukoy na sa mga nakaka-experience na tinatawag na malalim na kalungkutan. Okay? So, wika English po yan, deep sorrow. Malalim na kalungkutan. Grief, sa wikang Tagalog ay kalungkutan. Emotional distress, sa Tagalog po ay emotional na pagkabalisa. Ngayon po, isa-isahin ko po ito. Sino po sa atin ang malungkot ngayon? Okay? Meron po kasing level. May malungkot, yung isa, malalim na kalungkutan. So, sa mga malungkot lang, hindi naman ganun kalalim, kasi pag malalim ang kalungkutan mo, ikaw yung namatayan ka ng magulang, no? Iniwan ka ng asawa, pero yung mga kalungkutan lang, mga kapatid, na hindi ka pumasa sa 1 to 10 na exam, lungkot lang yun. Hindi yun malalim. Dahil minsan ang malalim na kalungkutan ay tumatapos po ng buhay ng tao. Nagbibigti po, nagpapakamatay, nagbabaril sa sarili kapag hindi po niya kinaya. At yung tinatawag na emotional distress o emotional na pagkabalisa. Pag sinabing emotional na pagkabalisa, hindi ka mapakali dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Maaaring papaalisin ka na sa tinitirahan mong bahay na pinatira lang sa'yo ng 1 taon. Nababalisa ka kung saan ka pupunta. Mawawalan ka na ng trabaho dahil paalisin ka na, mag-iendo ka na. Maaaring yun po, mga kapatid, ay magiging kabalisahan ng isang tao. Iba-iba po, mga kapatid, ang pinagdadaanan ng tao kapag siya po ay nababalisa. At pag sinabing contrite spirit, o yung tinatawag na crush in spirit, suggests a state of being overwhelmed, discouraged, or feeling hopeless. Pag sinabi pong crush in spirit, sila daw po yung nalulula. Nalulula sila sa lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. Nadi-discourage sila o pinanghihinaan po sila ng loob. Sila po ay nakakaramdam ng walang pag-asa. So ngayon po, bibigyan ko ng diin, pakinggan niyo po maigi. Ang Psalms chapter 34 verse 18 na sinasabi, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Pag sinabing bagbag na puso, sila po yung nakakaranas, mga kapatid, ng emotional sadness. Kalungkutan, sobrang lungkot. Emotional damage, mga kapatid, ang nangyayari sa'yo. Yun po yun, buong emosyon. Pag sinabing broken-hearted, emosyon po ang dinadali po niyan. At yung tinutukoy po na crush in spirit or durog na espiritu, iba pong usapan yun. Ang durog o ang nakakaramdam na nadudurog ang iyong espiritu, ito po ay nakakaranas ng matinding discouragement. Nawawalan ka ng loob, nasisiraan ka ng loob.
So kapag ikaw ay pinanghihinaan ng loob sa iyong mga ginagawa sa buhay, kayo po ay dumaranas ng tinatawag na durog na espiritu. Pinanghihinaan ka. Subalit kung ikaw ay dumadaan sa kalungkutan, ito po ay nagpapakita na meron ka pong bagbag na puso o yung tinatawag na broken heart. O ikaw po ay broken hearted. Naunawaan po ba natin mga kapatid? At ito po ang good news mga kapatid. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang sabi ng Biblia, ay malapit sa mga broken hearted. Okay? Saliksikin natin ang ating mga sarili kung kayo po o ang bawat isa po sa atin ay broken hearted. Malungkot ka ba ngayon dahil wala kang asawa? Malungkot ka ba ngayon dahil wala kang kasintahan? Malungkot ka ba dahil iniwan ka? Malungkot ka ba dahil may utang ka? Malungkot ka ba mga kapatid dahil may nadisgrasya sa pamilya mo? Malungkot ka ba dahil wala kang bahay? Anumang klaseng kalungkutan ng ating pong nararanasan, pangalanan nyo ngayon at kayo po ang tinutukoy ng Biblia. Malungkot ka kasi wala kang pera, wala kang trabaho. Ikaw ang tinutukoy ng salita ng Diyos. At ito po ang good news mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, malapit ang Diyos sa inyo. Malapit siya. Basta nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan o kalungkutan sa buhay. Na minsan nag-iisip ka, gusto mo nang mamatay. Gusto mo nang maghanap mga kapatid ng lupit para ihang ang iyong sarili. O ikaw mga kapatid ay magpatiwakal. Malapit po ang Diyos sa inyo. Huwag niyo pong kalilimutan yan. At ang sabi ng Biblia, sa mga taong durog ang espiritu, pag sinabing durog ang espiritu, ano po ulit yun? Sila po yung mga pinanghihinaan na ng loob. Sila po mga kapatid yung parang nawawalan na sila ng ganang mabuhay dahil alam nila parang wala nang worth, o wala na yung self-worth nila. O wala na po silang halaga na nakikita sa kanilang buhay. Kumbaga wala na silang nakikitang ipakikinabang sa kanila yung kanilang mga magulang o yung kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon po mga kapatid, pag sinabing broken-hearted, doon po tayo sa spiritual matter. Kanina ay pinaliwanag ko, ang broken-hearted, yung mga nalulungkot, ito yung nalulungkot mga kapatid na mga tao, na mga kadalasan, ako po ay nagsasalita sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Mga hindi pa nagsisi, hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sila po mga malulungkot din ng mga tao. Okay? Ngunit sa spiritual na kalungkutan, okay? Tapos na tayo dito sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ha? Majority. Pero may bahagi naman na may mga maka-Diyos din na gano'n eh. Pero dito po tayo ngayon sa spiritual na bagay. Sabi diyan, ang konsepto ng pagiging broken-hearted ay madalas na nauugnay sa isang malalim na pakiramdam ng pagsisisi. Yung mga tao pong nakakilala sa Panginoon, kapag sila po ay nakagawa ng kasalanan, lalo na kung ito po ay hindi naman sinasadya, hindi po yan sila mapakali. Hahanap at hahanap yan ng paraan para lumuhod at manalangin at humingi ng tawad sa Panginoon. Nagkakaroon sila ng broken-hearted kapag nakakagawa sila ng kasalanan. Nababagbag ang kanilang puso. Yan po yung broken-hearted mga kapatid na pagdating sa spiritual, yan po ay healthy. Pero yung tao mga kapatid na walang humpay sa paggawa ng kasalanan, hindi ka man lang nalulungkot sa iyong kalagayan sa harapan ng Panginoon na may impyerno ka, parang wala lang sa iyo. Mga kapatid, yan, wala ka pa po mga kapatid sa tinatawag na spiritual broken-hearted. Nakuha natin. At ang sabi dyan, ito po ay madalas na nauugnay sa isang malalim na pakiramdam ng pagsisisi, pagpapakumbaba, at pagkilala sa sariling mga pagkukulang at pangangailangan para sa biyaya ng Diyos. Yung mga taong basag spiritually, ang kanilang puso, sila po yung nakakaramdam ng sakit kapag hindi nakakabasa ng Biblia,
Nalulungkot sila, mga kapatid, kapag hindi sila nagiging bahagi ng pagtulong sa gawain ng Panginoon. Nakakaramdam sila ng kalungkutan, mga kapatid, kapag may mga kapatirang tumatalikod sa Diyos. May mga kapatiran, mga kapatid, na pagkatapos mabaptize, bumabalik sa dating pagkatao. Nakakaramdam sila ng lungkot. Broken sila. So yun po ang spiritual na bagay. Ngayon po, sa konteksto ng Biblia, ang isang durog na espiritu. So tapos na po tayo sa broken-hearted, mga kapatid, sa spiritual. Doon naman tayo sa konteksto ng Biblia. Ang isang durog na espiritu. Sa usapang durog na espiritu, ang sabi, ito po ay nangangahulugan ng isang estado ng pagkasira. Kadalasan, dahil sa kasalanan, pagdurusa, o kawalan ng pag-asa. Yan na nga po, mga kapatid, discouraged ka. Alam nyo, mga kapatid, kapag ang isang tao ay discouraged na, alam nyo yun, nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na, mga kapatid, kung ikaw ay may sakit at ikaw po, mga kapatid, ay nakatakdang mamatay dahil ikaw po ay may taning na nawawalan ka na ng di ba? Yung mga taong may cancer at mamamatay na, sila po wala na silang ganang kumain, no? Wala na silang ganang maglakad-lakad dahil sira na po sila no? Wasak na po ang kanilang espiritu, durog na po ang kanilang espiritu. So, ganun po ang nangyayari. Pag durog po ang espiritu ng tao, wala na po siyang gana kahit na anong bagay. Sa kahit anong bagay, wala na. Kaya nakikita niya ang kanyang sarili, wala nang pag-asa. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Psalm 34 verse 18, inililigtas ng Diyos ang may durog na espiritu. Huwag niyong kalilimutan yan, mga kapatid. Pag kayo po ay discourage, nawawalan na kayo ng gana, magpatuloy sa buhay, ang sabi ng Biblia, inililigtas ng Diyos ang mga durog sa espiritu o ang mga discouraged, mga kapatid, na tao. Ngayon po, ano po ba ang mga dahilan kung bakit nadudurog ang espiritu? So yun kasi, kailangan natin matukoy yung pinagmumulan ng discouragement ng tao. Bakit nadudurog ang kanyang puso? Una, sabi ng Biblia, kasalanan at pagkakasala. Dahil sa kasalanan po, nadudurog po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, sa mahabang panahong nahiwalay tayo sa Panginoon at nakarinig ka ng salita ng Diyos, narinig mong salita ng Diyos patungkol po sa aral ng pananalangin, hindi nyo ba napansin, ang taong walang pagkakilala sa Panginoon, hindi niya alam paano sisimulan ang pakikipag-usap sa Diyos. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang manalangin. At hindi niya alam kung anong unang salita ang dapat niyang sabihin. Bakit? Dahil po ang tao ay nahiwalay sa Diyos. At hindi niya alam kung paano lalapit. Una, wala siyang eksperyensya kung totoo ba talaga ang Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kaya ang tao po tumatalikod sa Panginoon, ang tao po walang pagmamahal sa Diyos, ang tao po hindi niya kayang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kakulangan ng experience kung may Diyos ba talaga o wala. Kasi kung maintindihan po ninyo, halimbawa po, ang mga mandaragat, ang mga naglalaot, bakit sila pabalik-balik sa laot? Minsan pa nga kahit bagyo di ba? Dahil sa gutom, kailangan mabuhay. Ano po nangyayari? Kahit bagyo, pumupunta po sila sa laot. Yung iba nga namamatay na dahil ayaw magpasaway. Ngayon po ang nangyayari, bakit pabalik-balik? Dahil may experience sila na sa laot may isda. Buwan natin. Ngayon, bakit ang tao? Anong hinapin ng ating sarili? Kung ikaw ay may malaking pananalig sa Panginoon, bakit pabalik-balik ka pa rin sa paglilingkod sa Diyos? Kahit minsan mo nang sinabi, ayoko na maglingkod sa Diyos, hindi naman ako pinapakinggan ng Panginoon sa mga panalangin ko. Pero ito ka, mga kapatid, pabalik-balik ka pa rin sa simbahan. Bakit? Dahil hindi mo kayang itatwa o i-deny ang existence ng Diyos sa iyong buhay. Pero yung mga tao na pagkatapos mabautismuhan, tumatalikod,
konting pagsubok, konting mga suliranin sa buhay, umaayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan may narinig ka lang na hindi maganda. Minsan idadamay mo, Panginoon, idadamay mo paglilingkod mo sa Panginoon, aalis ka. Bakit napakadaling iwan ang Panginoon? Bakit? Kasi wala kang experience sa Diyos. Hindi mo napatunayan sa buhay mo na mayroong Diyos. Bagamat naniniwala ka, pero hindi mo kayang tindigan at patunayan na may Diyos. Dahil kung talagang may Diyos, mga kapatid, anuman ang pagdaanan mo sa buhay, hindi mo iiwan ang Diyos na sinimulan mo paglingkuran. Praise the Lord. Hindi mo yun magagawa, mga kapatid. Niisipin man lang, mga kapatid, na iwanan ng Panginoon, hindi mo yun magagawa dahil may experience ka sa kanyang existence o sa kanyang pag-iral. Pero kung ang isang tao, hindi niya yun magawa, ni pumalakpak sa pamamagitan ng pagpupuring awit, sa pamamagitan ng pagpupuri ng mga masasayang awitin, hindi mo magawang mag-enjoy. Yan ang dahilan, mga kapatid. Ang dahilan dyan ay wala kang experience sa Diyos. At hindi mo naiintindihan at nakikilala na gustong-gusto ng Diyos na nagpupuri ang tao. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Nakalagay po yan sa Biblia. Kaya hindi lahat ng pumapalakpak tunay na mananamba. Hindi lahat ng sumisigaw ng purihin ng Diyos ay tunay na mananamba. Hindi po lahat ng sumisimba, mga kapatid, ay tunay na mananamba. Dahil ang tunay na mananamba, ikaw mismo makakaramdam niyan sa sarili mo, mga kapatid. Dahil ayaw mong iwan ng Panginoon dahil malaki ang iyong pagtanaw sa Diyos. Malaki, mga kapatid, ang iyong paniniwala na may existence o may existence ang Diyos sa buhay. Naniniwala ka. Kaya nga, mga kapatid, minsan kapag magpapatugtog ka ng mga awiting pang Diyos, minsan naluluwa ka. Ha? Sino po sa inyo, mga kapatid, ang may cellphone na puno ng tugtugin lang para sa Panginoon? Minsan pag nagpapatugtog ka, may ginagawa ka, nasisiraan ka ng loob dahil sa dami ng pagsubok. Pag nagpatugtog ka, naluluwa ka, mga kapatid, di ba? Praise the Lord. Naluluwa ka, mga kapatid, kasi nare-reveal sa iyo ang existence ng Diyos. Umiiral kasi siya. Minsan pag nagpapatugtog ka, biglang tatayo ang balahibo mo dahil yun po ang patunay na mayroong Panginoon. Amen. Pero kung wala kang napapatunayan sa iyong sarili na may Diyos, madali lang talaga iwan ang Panginoon. At napakahirap po para sa isang taong kumbinsihin may Diyos kung wala siyang pananalig sa Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ano po ang mga dahilan bakit nadudurog ang espiritu ng tao? Una, dahil sa kasalanan at pagkakasala. Pangalawa, pagdurusa at kabigatian. Alam niyo, mga kapatid, para sa akin lang isa na po talaga siguro sa pinaka masasabi mong makakatayo ka na sa iyong sariling mga paa pag namatayan ka na ng magulang. Kasi pag may magulang ka pa, ayos ka pa eh. Pero pag once na ikaw ay mamatayan na ng ama at ina, doon na ngayon, mga kapatid, masusubok kung kaya mo pa bang magpatuloy sa buhay o kaya mo pa bang maglingkod sa Panginoon. Kasi may mga tao, mga kapatid, ang dali lang maglingkod sa Diyos kasi may aasahan. Tama? Kaya nga, mga kapatid, dapat nating maintindihan, kung maglilingkod ka sa Panginoon, magdesisyon ka na ngayon. Dahil ang Diyos po, mga kapatid, ay seryosong iligtas ka. Pero kung hindi ka seryosong maglingkod, hindi ka seryosong magbalik loob sa ating Panginoon, nag-aaksaya ka lang ng oras mo, kapatid. At isa po ito sa pinakamalungkot na sitwasyon. Yung simba tayo ng simba, pero walang nagbabago sa ating buhay. Praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid, sumimba tayo nang may nagbabago. Kasi pag nakita ng tao, ng iyong kaibigan, ng iyong kapitbahay, ng iyong katrabaho, ang malaki mong pagbabago, mapapaniwala sila kahit hindi ka magsalita. Maniniwala silang may Diyos dahil kilala ka nilang masamang tao. Amen. Kaya kung tayo po, mga kapatid, masamang tao,
nakakilala tayo sa Diyos at walang pagbabago, chismosa ka pa rin mga kapatid, mapanira ka pa rin ng puri ng ibang tao, ikaw pa rin ay nasa bisyo, nagpapakalulong mga kapatid sa kahit anong kasalanan, hindi po maniniwala ang tao na mayroong Diyos. Kahit magbasa ka ng ilang libong talata sa Biblia o bersikulo, kahit ilang beses mo yan banggitin sa isang tao, kung hindi nakikita ng tao na binabasahan mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, hindi yan maniniwala. Amen. Paano mo sasabihin sa isang tao na wasak ang puso na gusto na magpakamatay? Paano mo sasabihin na huwag kang magpakamatay, mahal ka ng Diyos, pahalagahan mo ang buhay mo, kung ikaw mismo sa sarili mo, puno ka ng bisyo? Nakuha natin mga kapatid, hindi maniniwala ang tao. Kaya kung gusto natin maniwala ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, unahin mo munang paniwalain ang sarili mong may Diyos. Kailangan kang magbago. Nakuha natin mga kapatid, tuloy po tayo. Ikatlo dyan, pagkawala ng pag-asa. Ito po, isa po, napakahirap po nito. Alam niyo po, ang isang tao kapag dumating na po siya sa punto ng kanyang buhay na matanggalan na po siya ng pag-asa, kahit anong encourage mo mga kapatid, hindi nauubra. Pag natanggal na po ang pag-asa mga kapatid sa isang tao, malaki ang posibilidad na siya po ay magpakamatay. Kaya kung makita niyo sa Facebook, mayroong nagbibigti, mayroong umaakit mga kapatid sa mataas na building, tumatalon. Hindi po ba nakita niyo yan sa Facebook? Dahil natanggalan po sila ng pag-asa sa buhay. Wala na pong dahilan para magpatuloy. Kaya nga mga kapatid, napakaswerte natin na nakakilala tayo sa Panginoon, narinig natin ang kanyang tinig na ito. Ang sabi ng Biblia, ililigtas ng Diyos ang mga taong discouraged sa buhay. Ililigtas niya po tayo mga kapatid. At ika-apat, emosyonal at psikolohikal na kabagabagan. Nasabi dito, for example, ang emosyonal at psikolohikal na kabagabagan, ito po yung tinatawag na trauma. Trauma, pang-aabuso, o iba pang anyo ng emosyonal o psikolohikal pinsala ay maaaring humantong sa isang durog na espiritu. Mga kapatid, sino sa inyo dito ang nakaranas po siya sa kanyang buhay na pinaabuso po siya? Nakaranas po siya mga kapatid na siya po ay inaabuso, minamaltrato, na nagkakaroon po siya ng trauma sa mga bagay-bagay at naapektuhang maigi ang kanyang emosyonal o psikolohikal. Nagkaroon po ito ng pinsala sa kanyang isipan. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ililigtas ka ng Diyos. Ililigtas po tayo ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid, ano ba ang dahilan ng Diyos? Kailangan natin maintindihan. Sinabi niya kasi sa kanyang talata sa aral ng Biblia, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang may mga durog na espiritu. Bakit ba ito nasabi? Ano bang dahilan ng Diyos? Bakit kailangan pa tayong iligtas? Ano bang dahilan ng Diyos mga kapatid sa mga bagay na ito? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, paki-assist po ng ating mga bisita, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya pala ang Diyos malapit sa mga basag na puso. Kaya pala ang Diyos malapit o malapit sa mga taong puno ng kalungkutan sa buhay. Kaya pala ang Diyos ay malapit kapag tayo po halos ay dinudurog ng mga kapigatian sa buhay. Kaya pala siya malapit mga kapatid. Dahil ipinagmamalasakit po tayo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ulitin ko po 1 Peter chapter 5 verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ay ipinagmamalasakit niya. Nakita niyo mga kapatid, ang talata ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan.
ilapit daw natin, mga kapatid. Malungkot ka, hirap ka na sa buhay, ano man ang estado ng ating pinagdadaanan, ang sabi ng Biblia, lumapit tayo sa Kanya. Bakit po, mga kapatid? Dahil ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Amen. Pinagmamalasakitan niya tayo, mga kapatid. To the point, mga kapatid, na gumagamit na siya ng isang sitwasyon na mapaalalahanan ka palagi. May mga ginagamit siyang mga tao para ipaalala sa iyo na huwag kang mawala ng pag-asa dahil nariyan pa ang Panginoon. Dapat nating maintindihan, tayong mga tao, hindi po natin magagawa ang mabuhay mag-isa na wala ang Panginoon. Right. Amen. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala po ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Sabi, ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisan. Amen. Pinagmamalasakitan ka ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kung pinagmamalasakitan tayo ng ating mga magulang, higit po ang ating Diyos. Pinagmamalasakitan niya po tayo. Ngayon po, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Sabi kasi, malapit ang Diyos doon sa mga broken-hearted at wasak ang espiritu o discouraged. Bakit? Dahil ipinagmamalasakit niya po tayo. Ang sabi naman po sa Matthew chapter 11 verse 28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, magsiparito kayo sa akin. Hindi po namimili ang Diyos, mga kapatid, kung matanda ka man, bata ka man, malakas ka man, o mahina ka, masipag ka o tamad ka, anuman ang iyong katayuan sa buhay, hindi po namimili ang Diyos. Tayo po ay Kanyang inaabisuhan o inaaralan na tayo po ay lumapit sa Kanya. Magsiparito kayo sa akin, Amen. kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha Amen. sa inyong pasanin. Mga kapatid, lahat po tayo may pinapasan. Ako man po sa aking sarili meron. At hindi po ako maniniwala at naniniwala sa isang taong walang dinadalang pasan sa buhay. Lahat po tayo ay mayroong pinapasan na kabigatan sa ating buhay. Ngunit ang anyaya sa atin ng Diyos, mga kapatid, magsiparito kayo sa akin. Yun po ang dapat nating mapananaligan. Yun po dapat ating paniwalaan. Lumapit tayo sa Kanya. Ano man po ang problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa negosyo, problema, mga kapatid, sa kaibigan, sa iyong kapitbahay, mga kapatid, lumapit po tayo. Magsiparito kayo sa akin. Panghawakan po natin ang sinabi niya. Anong sabi niya? At kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kapatid, ito pong pagpapahinga na ito, spiritual po ito. Okay? Spiritual po ito. Ito po yung sitwasyon, mga kapatid, na tanggap po natin sa ating mga sarili na hindi po natin kaya kung walang Diyos. Alam niyo po, ito po aking gusto sabihin sa inyo, no? Hindi ko po masisisi kung bakit ang tao nahihirapang umintindi sa salita ng Diyos. Hindi ko po masisisi yung tao na yun. At hindi ko rin po masisisi ang tao kung bakit hirap siyang lumapit sa Panginoon. Alam niyo kung bakit nga? Sinabi ko nga sa inyo eh. Yung experience mo sa Diyos. Yun yung nagpapatatag ng pananampalataya mo. Yung experience mo. Kaya nga tuwing aawit, hindi ba tinataas natin ang ating kamay? Kaya paulit-ulit ka ng pagtaas ng kamay at paulit-ulit kang naluluha dahil nararamdaman mo na i-experience mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na hindi makapagtaas ng kanilang kamay, hindi magawang pumikit, hindi magawang isipin kung gaano naging kabuti ang Diyos sa kanilang buhay, makikita mo sila, hindi nila talaga alam ang magpuri sa Panginoon.
At kinakailangan pa nilang humarap sa ribultong kahoy, ribultong bato para lamang mapanatag sila sa pagpupuri sa Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid, ulitin ko po sa inyo, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ang makakaunawa lamang nito ay ang taong nabubuhay sa espiritual. Amen. Kaya nga ang taong pong nabubuhay sa espiritual, punong-puno ng panalangin sa buhayan. Yung taong hindi nabubuhay sa espiritual, hindi nabubuhay para sa Panginoon, pansinin niyo po, kung may kapatid kayong hindi naglilingkod sa Diyos, may mga magulang kayong hindi naglilingkod sa Diyos, meron kayong kaibigan, kakilalang hindi naglilingkod sa Diyos, at ikaw na sa sarili mo naglilingkod ka sa Diyos, nakikita mo yung kaibahan, hindi po ba? Sa umaga pa lang tumatawag ka sa Diyos, na hindi kayang gawin ng mga taong hindi nila alam na mapatunayan sa kanilang sariling may Panginoon. Amen. Nakuha ninyo, mga kapatid. Pero ito lang, mga kapatid, ang aking gustong sabihin sa inyo. Ang sabi ng Biblia, ang paanyaya ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Bakit? Bakit po, mga kapatid? May reason po ba ang Diyos? Meron. Dahil ipa-i-experience niya sa'yo kung talagang merong Diyos o wala. Amen. Praise the Lord. Kaya hindi mo mapatunayan, mga kapatid, hindi mapatunayan ng tao na meron talagang Panginoon at naniniwala lang siyang may Diyos, pero hindi niya kayang mapatunayan dahil sa kakulangan ng tao sa paglapit sa Diyos. Amen. Hindi niya mapatunayan sa kanyang sarili na ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin dahil hindi siya nananalangin. Amen. Hindi niya mapatunayan sa kanyang sarili na ang Diyos ay nagliligtas dahil ayaw niyang ipaligtas ang kanyang sarili. Right. Nakuha natin, mga kapatid. At ang sabi po, mga kapatid, sa huling talata na aking babasahin sa inyo. James chapter 4 verse 8. Ang sabi ng Biblia, magsilapit kayo sa akin o magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, Amen. at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Pakinggan po ninyo ulit, mga kapatid. Ang paanyaya po, magsilapit kayo sa Diyos. Amen. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mga kapatid, hindi po sinungaling ang Panginoon. Once na ikaw ay lumapit, once na ang isang tao ay magpasya na magbalik loob at lumapit sa kanya, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, lalapit siya sa inyo. Amen. Mga kapatid, hindi lalapit ang Diyos kung ayaw mo sa Kanya. Hindi niya ipagsisiksikan ang kanyang sarili sa isang tao ayaw maniwala sa Kanya. Amen. Hindi niya ipagsisiksikan ang kanyang sarili sa mga tao, mga kapatid, na walang paniniwala sa Kanya ng buo. Kaya dapat natin maintindihan, magsilapit tayo. At ang sabi ng Biblia, ang assurance, mga kapatid, lalapit siya sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Kung kami, kaya namin patutuhanan na mayroong Panginoon dahil na-experience namin, Praise the Lord. gusto namin na kayo rin mismo ay maka-experience nito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Gusto ng Panginoon, hindi lamang namin. I challenge every one of us, mga kapatid, kung magpapasya tayo na ipagkumbaba ang ating mga sarili sa ating Panginoon at aamin tayo sa ating mga kasalanan, aaminin natin na nagkamali tayo ng paggamit ng ating buhay, hinanap natin ang ating sariling kasiyahan sa mga bisyo, sa mga inuman, mga kapatid. Ito pa, mga kapatid, kaya tayo basag. Yung taong basag, hindi ba't kaya sa umiinom, hinahanap niya ang kanyang sarili na mabuo sa inuman? Kaya sa nagbibisyo, hinahanap niya ang kanyang sarili na doon siya napapanatag, kaya nagdadrugs ang tao. Paulit-ulit, pabalik-balik sila doon sa kanilang bisyo. Tama po ba? Dahil doon nila nahahanap ang kanilang sarili na nabubuo sila. Sa sugalan, sa lahat. Kasi doon mo nakikita na bubuo ka. Pero hindi nyo napansin, pagkatapos nyo gumawa ng kasalanan, pagkatapos yung magsugal, pagkatapos yung mag-inom, pagkatapos yung gumawa ng masama, hindi ba't uuwi ka pa rin? Kulang ka pa rin. Amen. Praise the Lord. Kahit panalo ka na, babalik ka pa rin. Bakit? Dahil hindi ka nabuo ng pinupuntahan mo. Pero ito sasabihin ko sa inyo,
inyo mga kapatid, ng diretsahan at totohanan. Walang anumang bagay sa mundong ito na mahahanap mo na magpapabuo ng pagkatao mo maliban ng Diyos. Amen. Kahit saan mo dalhin ang katawan mo, babalik ka pa rin sa isang sitwasyon. Maluluha ka pa rin, kapatid. Kahit ilang libong mga sigarilyo ang hititin mo, hindi pa rin ito mabubuo ang pagkatao mo. Kahit ilang libong emperador ang inumin mo, hindi mabubuo ang pagkatao mo. And besides, mga kapatid, pag kayo po ay nagkaroon ng sakit o karamdaman, hindi ba uupo ka na lang at inaantay mo na lang na mamatay ka? Wala ka nang magawa. Tsaka mo ngayon masasariwa. Ang mga panahon malakas ka pa, oo pala. Dapat pala naniwala ako na hindi ako gumawa ng bisyo noon. Di sana malakas sana ako ngayon. At ngayon nandito ka, mahina ka na mga kapatid. Ni pumalakpak, wala nang natitira para sa Panginoon dahil sinayang mo na eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi pa tapos. Amen. May Hallelujah. chance ka pa. Ang sabi ng Panginoon, malapit siya sa inyo. Malapit po siya sa atin, mga kapatid. Aminin lang natin, basag po tayong lahat. Basag po tayong lahat. Hindi po natin magagawang buuin ang ating sarili. Sabi pa ng iba, sabi ng mga kabataan, kaya naman ako pumasok sa relasyon kasi kulang ako eh. Ang hirap maging single. Alam nyo, pakinggan nyo po mga kabataan, kulang ka kasi. Kaya kahit hindi mo mahal, papatulan mo kasi akala mo doon ka mabubuhay. O kung mahal mo man, magtatagpo kayo. Hindi mo ba naisipan o hindi nyo naisip na yung kinatagpo mo at minahal mo kulang din? Amen. Kulang din siya ng Panginoon. Kulang ka rin ng Diyos. Kaya nga ito po dapat nating maintindihan. Tayong lahat ng tao, basag po mga kapatid, at ang tanging Panginoon lamang ang nakakapagpabuo sa ating pagkatao. Kaya nga kung mapansin ninyo mga kapatid, sa mga taong pinago ng Panginoon, lagi nilang sinasabi, kung hindi ko nakilala ang aking Panginoon, hindi ko maiintindihan kung ano ang buhay. Kung hindi ko nakilala ang Panginoon, hindi ko naiintindihan na masaya pala ang maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, napakasayang maglingkod sa Panginoon. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo mga kapatid. At itong moment na ito, tatandaan niyo po mga kapatid, hindi po ba't marami sa inyo may experience sa mga panambahan? Hindi po ba't nakasimba na kayo sa iba't ibang simbahan? Pakinggan niyo po kung paano mangaral ang mga mangangaral. Pakinggan niyo sila. Nangangaral ba sila ng may pag-ibig? Kung ako lang din mga kapatid, kaya ninyo may personal na buhay, may personal pangangailangan. Pero dahil nakita ko at naranasan kong may Panginoon, minahal ako ng Diyos sa kabila ng basag ako. Minahal ako ng Diyos, binuo ako ng Panginoon mga kapatid. Kung paano ako binuo ng Diyos, gusto kong magamit ng Diyos sa aking buhay para maipahayag din sa inyo mga kapatid nang mabuo din tayo mga kapatid. Matagal na po tayo gustong buuin ng Panginoon. Ngunit ang solusyon, lumapit tayo sa Kanya. Amen. Malapit ang Diyos sa mga malungkot, sa mga nahihirapan, sa mga discouraged na mga kapatid. At sabi ng Panginoon, malapit siya sa atin. Hindi lamang basta malapit mga kapatid, ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, yung panahon, isipin nyo lang yung mga panahon umiiyak kayo sa isang sulok. Akala ninyo mga kapatid, walang Diyos na pumapansin sa inyo. Ipinagmamalasakit kayo ng Diyos. Amen. Inaantay lang ng Diyos, lumapit tayo. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos. Kung lalapit tayo sa Kanya mga kapatid, lalapit siya sa atin. Alam niyo mga kapatid, pinakamasarap mabuhay. Yung naglalakad ka, nabubuhay ka, na alam mo sa sarili mo, mayroong Diyos na nakaagapay sa iyo. Sa oras na ito mga kapatid, tatapusin po natin ang mensahe nito sa sitwasyon na tanggapin natin. Basag ka. Tanggapin mo kapatid. Kahit marami kang pera, basag ka pa rin. Praise the Lord. Dahil hindi kayang takpan ng pera mo ang kalungkutan, ang katotohanan mga kapatid na hindi mo kayang mabuhay na
wala Diyos. Right. Amen. Yung pera mo ngayon, na iniingatan mo. Yung pera mo ngayon, na wala kang panahon sa Panginoon. Pag sa oras na may karamdaman ka na, ang perang pinaghirapan mo, mga kapatid, ay wala nang magagawa sa oras na babawiin na Diyos ang buhay mo, kapatid. Amen. The Lord. Kahit gaano ka karaming pera para pagalingin ang cancer mo, wala nang magagawa yan, mga kapatid. Ngunit merong Panginoon na makakagawa ng posible na hindi kayang gawin ng pera. Lapit tayo, mga kapatid. Paanyaya ito ng Diyos sa atin. Amen. Seryosohin natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Let us all stand. Purihin po natin ang ating Panginoon.